huwag kang bibisita kay Aling Edna. Sa barangay San Felipe sa Zambales, tahimik na namumuhay si Aling Edna. Kilala siya bilang mabait at maayos na kapitbahay. Pero may isang bagay na matagal nang ipinagtataka ng mga taga roon. Gabi-gabi, may kausap si Aling Edna sa loob ng kanyang bahay. At sa pagkakaalam ng lahat, mag-isa lang siyang nakatira roon. Isang gabi, naglakas loob ang kapitbahay niyang si Alma na kumatok at kamustahin siya. Ngumiti si Aling Edna at inanyayahan siya sa loob para kumain. Sarap na sarap si Alma sa bawat kain niya habang nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay. Hanggang mapatanong siya kung sino ba ang madalas niyang kausap tuwing gabi. Biglang tumawa ng malakas si Aling Edna at sinabing ang asawa niyang si Marco ang kasama niya. Natakot si Alma. Alam niyang 5 taon nang patay si Marco. Napansin niyang tila may parte ng tao sa kinakain niya. At nang makita niya ay napasigaw siya. Ngumiti si Aling Edna at sinabi niyang nasa kwarto ang asawa niya. At siya raw mismo ang nagsabi sa kanya na lutuin ang parte ng mga katawan niya upang kahit na mayapa na siya ay mananatili pa rin sa kanya ang pagmamahal ng asawa niya. Pumasok si Alma sa kwarto at doon niya nakita ang bulok na katawan ni Marco. Natatakpan ng kumot at tila bawala na ang ilang bahagi ng katawan. Biglang tumawa ng malakas si Aling Edna. At sa malamig na tinig ay sinabi niya kay Alma na kailangan niya ng mawala. Dahil siya raw ang magiging dahilan ng pagkakahiwalay nila ni Marco. Kinabukasan, hindi na makita ng kamag-anak si Alma. Wala ni isang bakas ng kahit ano. Para bang naglaho siya bigla sa hangin. At mula noon, nanatiling tahimik si Aling Edna kasama ang asawa niya at si Alma.